Magsimula tayo mga idol dito sa klase ng pagdepensa nitong OKC kay Luka dito sa pick play nila. Ayan, nag-switch itong si Hartenstein sa kanya, forcing a mismatch. Alam ko mga idol na paulit-ulit lang din sa mga video natin to, pero ano magagawa natin? Yan naman talaga yun. Gawa na rin nung kakasimula nga lang po ng game, tinesting din ng OKC kung kakayanin ba ni Hartenstein to. Completely tinanggap po nila ang disadvantage na ito kasi what if gumana naman, hindi ba? Di hindi malilito ang depensa nila. At ano po ang ginawa ni Luka? Gawa nung may speed advantage nga siya kontra sa big, although mabagal rin naman siya, nag-step back na nga lang din dito. Actually mga idol, makikita nyo naman din po na well contested to. Sinabayan naman din ng maayos ni Hartenstein, pero wala Luka yan. So ayan, naulit po muli ito na tinanggap lang ng OKC yung ganitong matchup. Para naman din po sa akin ay mabilis na big man itong si Hartenstein at he can cover so much ground din. Though si Luka, hindi naman din kabilisan pero marunong siya mag-control ng equilibrium mo. Equilibrium? So ito yon, a state in which opposing forces or influences are balanced. So si Luka, kaya niyang kontrolin nga yan in which pwede kang maging imbalance sa pagdepensa sa kanya. Yung tipong ganito nga po naaatake siya, tapos sa step back pala. Kudos kay Hartenstein kasi nakakasabay naman, pero magaling lang din naman talaga si Luka mga idol. So dyan po talaga nag-uugat ang problema kasi kayang mag-cook ni Luka sa matchup na ito. Nakita natin yon ng 2 beses na itong specific na matchup po na ito ay kumpiyansa si Luka na umiscore. Kaya early in this game pa lang po, first quarter pa lang ay ganito na lang ang ginawa ng OKC. Nagpadala na kagad sila ng double at dyan na po nagmumula ang problema sa kanila kasi nabubutasan din yung depensa nila rito. Ang mahusay pa kay Luka ay sanay siya sa pressure. Kahit nakikita niyang padating na ang double or even nung dinodouble na nga rin siya ay tinatanggap niya to at hindi po pinapasa ang bola kagad ng basta. Masabi kong master na si Luka sa mga ganitong reads kasi kung ako ito yung may hawak ng bola tapos mahinang nilalang lang ako, dito ko lang kay DFS kagad ipapasa kasi siya ang una kong may kita. Pero si Luka, ayan, compose pa rin kahit na nako-corner na at dahil sa ganitong pag-dissect nga sa depensa, nakaka-score ang Lakers. Isa rin po ito sa top dog defenders ng OKC, itong si Cason Wallace. Kaya panibagong pag-testing na naman din po ito ngayon. Kasi nga better matchup at better defender din ang katapat ni Luka ngayon. Anong nangyari? Ayan mga idol, nakascore na naman siya. Again dito, kahit pakasize niya yung defender at solid naman din dumepensa, nakakagawa siya ng way para makascore. Kahit pa may help defender. Tulad dito na gugustuhin niyang split itong dalawang to ay kumpiyansa pa rin siya. Scoring mentality pa rin. Kahit na pwede naman niyang ipasa lang din doon kay Gabe. So ano pang magagawa mo bilang depensa, hindi ba? Kaya dyan po talaga napipick apart ang depensa din. Mismatch na naman po ito at napakita naman na niya kanina pa na kayang-kaya niyang umiscore sa mas malaki. Ang layo nung na-create niyang separation din dito kay Chet mga idol. Kita nyo naman. Kaya wala na ring magawa ang depensa kundi mag-compensate at yan ang nangyayari. Talagang complete na pagwasak din ng depensa tong ginawa ni Luka na dali lang po sa home ground dyan. Ang layo niya kay Luka kung magsiswitch to sa kanya. Kita nyo naman ulit dito pero china-challenge na naman din niya Though yun nga, tostado na naman. Kaya rin po napapa-small ball yung ibang mga teams dahil sa ganito kasi ang gagawin lang nila Luka i-expose yung big man ng kalaban. Ayan na naman po, pinapatapat po muli nila si Hartenstein kay Luka at tulad kanina, laging sumasakses si Luka sa matchup na ito. Kung small ball yan, di mas makakadepensa sila ng maayos. Kaya problema din po yun. Ayaw ng OKC na mag-adjust, gawa nga ng advantage din naman sa kanila yung mga malalaki nila. Ayaw nilang mawala yung advantage na yon. Sinalubong naman din po ni SGA itong si Luka sa kanyang pag-drive. At parte naman din po yan ng strategy ng Thunder. Pero ayun nga, dalawa ang napapasama kay Luka, may nalilibre buhat niyan. Ayan na naman, dinoble na ulit kasi nalulugi talaga ang OKC. The whole game po, ganito ang nangyayari. Kayang i-cook ni Luka ang kung sino mang nasa harapan niya. Pero kapag dinoble mo naman din, di nakakagawa siya ng magandang reads para sa kakampi niya. Kaya nasa decision making lang din talaga yon mga idol. Poise na naman po si Luka sa mga ganitong mga blitz na dapat ay mabibigyan siya ng pressure na malala pero hindi naman din siya naaapektuhan nito gaano. Oo, naaapektuhan naman to some degree pero kahit naman din ganun ay nakakagawa siya ng wais na decision para sa kanyang team. Hindi po siya nagpadala sa blitz dito kasi ang purpose po niyan ay i-pick up niya yung kanyang dribble. At nung nalampasan na nga niya yon, edi nakaka-score siya muli. Kaya problema po talaga ang inihatid ni Luka para dito sa OKC at we're only talking about him sa video na ito Iba pa yung ambag ni na LeBron pati AR na naging malaking bagay din this game. Medyo statement game nga rin po ito In a way na best team in the NBA ang tinalo nila na OKC Thunder. Tapos full force pa nga yung mga ito. Pero handa ang Lakers, may plano sila sa depensa at naging mainit din po ang kanilang shooting. Kaya ano po ang masabi nyo sa laro nila this game mga idol, ilagay nyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section. Dahil marami na nga rin tayong nababasa sa comments about sa ating giveaway,
kahit na hindi pa natin nare-reach yung goal ay idodraw na natin yan sa ating April 14 video. Abangan nyo na lang yon. Kaya pwede ka pang humabol idol kung hindi ka pa nakakasali. Hanapin nyo na lang itong video natin na may thumbnail ni Kai Soto para sa mga detalye. Kung nagustuhan nyo po ang ating video ay pakipindot na lang idol ng like button, mag-subscribe ka na rin sa ating channel at ako nga pala si Jonas PB and as always, hanggang sa muli.